Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, August 18, 2025, may minomonitor tayo na banta ng panibagong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Isa pang low pressure area ang may mataas na tsansa na mabuo nga po bilang isang bagyo sa mga susunod na mga oras. Sa alamin natin ng mga direksyon at mga lugar po na posibleng maapektuhan. Well, kung bago ka lang, please huwag mo muna kakalimutan na mag-like and subscribe at bahid ng notification bell. Importante yan para next update natin ay mabilis kitang mano-notify. So simulan muna natin dito. Alamin natin mga kaibigan, eto nga pong banta ng panibagong sama ng panahon. Ito po ngayon mga kaibigan ay meron pong lokasyon. Ito ipapakita ko sa inyo. May lokasyon po na 1,010 kilometers west of Northern Luzon. Eto mga kaibigan sa ngayon ay nasa mataas sa tsansa na maging bagyo. At sa mga susunod na mga oras o simula ngayon mga kaibigan ay magiging bagyo na ito. Pero nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Yang sirkulasyon ng hangin na yan mga kaibigan ay nagbabanta na magpalakas po sa habagat or southwest monsoon. So mga kaibigan, ang maapektuhan naman ito ang ilang bahagi po ng west of Northern Luzon. Yung mga lugar na yan, mag-ingat po sa banta ng trap or extension po ng hangin. Ito nga pong banta ng sama ng panahon na ito. At inaasahan mga kaibigan na ito'y papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil nga po connected siya or magkadikit sila nito nga pong pressure or hangin po ng habagat, eto mga kaibigan, yung sirkulasyon ng habagat na yan, nakita naman natin yan, posible yung magpaulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Well, babalikan natin yan. Dito muna tayo sa isang sama ng panahon mga kaibigan. Sa ngayon, etong LPA po na ito ay nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na mga oras, At mas tumataas pa yung tsansa na maging isang ganap na bagyo. 35 kilometers per hour, pero sa mga susunod na mga oras ay posibleng mas lumakas pa ang sirkulasyon ng kanyang hangin. Nakakaapekto din ng high pressure sa may bandang hilaga, sa may bandang taas niya, para nga po mas ma-develop ito bilang isang banta ng panibagong bagyo. At kapag naging bagyo naman ito mga kaibigan sa loob ng ating PAR, tatawagin po itong bagyong Waning, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bale, ito po ay magiging pang-8 bagyo na sa loob po ng ating bansa. Bukod dyan mga kaibigan, ang habagat din ay nagbibigay ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Alamin natin ngayon yung mga lugar na apektado po ng trap or extension po ng hangin ng LPA at ito nga pong southwest monsoon kasama ng mga localized thunderstorm. So dito muna tayo sa Ilocos region mga kaibigan. Kasama po dyan ang Apayao, ang Cagayan, Zambales at Bataan. Asahan ho natin dyan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa trap or extension ng hangin. Ito nga pong low pressure area na ito na inaasahang magiging bagyo sa mga susunod na mga oras. Kasama rin dyan ang hangin po ng habagat or southwest monsoon. Samantalang sa area naman po ng Metro Manila, ito papakita ko mabuti. Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, kasama rin po mga kaibigan ko ang Palawan. So cloudy skies with scattered rains and thunderstorm ang mararanasan dyan. Ang ibig sabihin niyan yung kalat-kalat na pag-ulan na sinasamahan pa ng malalakas na pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. Well, dito naman sa ilang bahagi ng Visayas, kasama ang ilang bahagi ng Mindanao, asahan pa rin natin dyan ang maulap na kalangitan. Dahil naman po sa mga localized thunderstorm, and usually yung mga localized thunderstorm na yan, nagpapaulan yan sa bandang hapon po hanggang sa gabi. Medyo malalakas din yung mga pag-uulan na yan na tumatagal minsan, yung pinakamatagal inaabot hanggang 2 oras. Ngayon, eto nga pong banta ng low pressure area na high chance o mataas ang chance na maging bagyo sa mga susunod na mga oras, ay hindi po nakikitaan ito ng potensyal na magiging malakas na bagyo. Pag sinabi nating malakas na bagyo, nasa typhoon category, super typhoon category. At kung ito man mga kaibigan ay mas lumakas pa, tuluyan naman itong lalayo ng ating Philippine Area of Responsibility dahil yung sirkulasyon ng habagat ang humaharang sa kanya para hindi po lumapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Etong sirkulasyon ng hangin na yan, tignan natin mabuti. Ito yan yung pumipigil sa kanya
para hindi magbago yung direksyon, no? Dito pababa, ano, sa kalurang bahagi ng ating bansa. So kung ito yung maging bagit lumakas mga kaibigan, lalayo siya at hindi po magkakaroon ng malakas na epekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Yung trap extension ng kanyang hangin medyo mahina lamang yan, pero mag-ingat pa rin tayo sa banta po ng mga pag-uulan dahil nga kahit hindi ganoon ang direktang epekto niya o hindi siya malakas ang epekto sa ating bansa, pinapalakas naman niya ang epekto ng habagat or ng southwest monsoon. Samantalang ito namang isang high chance, no, o mataas ang chance na maging bagyo na LPA, hindi rin ho ito nakikitaan ng chance na kapag ka naging bagyo, no, ay magiging super typhoon category. Well, kung titignan nyo mga kaibigan, matagal siya na de-develop at may mga posibilidad din ng high pressure sa taas mga kaibigan, ay hatakin ho siya pataas, no. So kahit nasa loob ito ng ating Philippine Area of Responsibility, wala naman itong malakas na epekto, no, sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Magkagayon man, nagbibigay na po ng babala ang pag-asa dahil nga po, ito yung tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, which is pasok po ito, no, yung dalawang sama ng panahon na yan sa week 1 natin. Tinalakay natin nung nakaraan mga kaibigan na dapat po naka-alerto kayo sa bawat update natin. Kung titignan nyo, ito pong tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Sa week 1 natin, pasok pa rin ito, no? Itong dalawa na yan, na forecast na natin noong mga nakarang araw yan, simula August 15 hanggang August 21, ay may lalabas talaga na sama ng panahon. So ngayon, ang nangyari lamang, yung senaryo, etong isa na nasa kanlurang bahagi ng ating bansa, dahil po sa lakas ng habagat mga kaibigan, naging high chance siya maging bagyo, no? At maging tropical depression o mahinang bagyo. Samantalang etong isa naman mga kaibigan, hindi siya actually masyadong napapalakas ng habagat. Ganyan lang naman ang nangyayari sa senaryo mga kaibigan ng habagat, no? Kapag merong malakas na pressure ng low pressure area, lumalakas din siya. Pero pag mahina ang pressure ng low pressure area, o kapag walang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, mananatili lamang yung consistent na lakas ng hangin nitong habagat. Pero asahan pa rin natin, no, yung mga posibilidad na pwedeng mangyari. So sa week 2 natin, simula naman yan ng August 22 hanggang August 28, no? Dalawang low pressure area din ng ating imo-monitor dyan at parehas naman yan nasa low chance na maging isang ganap na bagyo. Parehas ho yan mga kaibigan, manggagaling yung isa sa silangang bahagi ng ating bansa, yung isa naman sa may bandang kanluran, no? Halos same scenario din mga kaibigan. So tulad ng aking sinasabi, meron pa tayong imo-monitor o inaabangan ho na isa pang bagyo, no, ngayong Agosto at yung bagyong Juaning yan. So hindi naman natin sinasabi o ina-encourage yung bagyo na pumasok sa ating bansa, bagos naghahanda tayo sa posibilidad ng panibagong bagyo na mabubuo. Nasa forecast na huyan ng Pag-asa, so dapat lamang maging handa tayo. Pagdating naman po ng September hanggang Oktubre mga kaibigan, taga 2 hanggang 4 na bagyo ang imo-monitor natin. 2 hanggang 4 sa Setyembre, Oktubre naman 2 hanggang 4 na bagyo ang ating imo-monitor. So ang sinasabi natin mga kaibigan, dapat meron tayong paghahanda po na ginagawa. Tulad na lamang nito, binabaliwala lang natin ito mga kaibigan, itong habagat. Marami tayong mga kababayan ang sinasabi, habagat lamang yan, mahina lang epekto. Normal lang dapat makalaras daw ng pag-uulan, lalo na yung mga palayan na area, no, dito nga po sa ating kanlurang bahagi ng ating bansa. May mga lugar kasi dyan na talagang sobrang kailangan ng tubig. So nakikita naman natin, sapat lamang yung naibibigay nga po na pag-ulan itong habagat sa mga lugar na yan para madiligan. Pero ibang senaryo, kapag itong nga pong low pressure area na ito sa may bandang silangan ng ating bansa mga kaibigan, lumakas. Ang mangyayari dito mga kaibigan, madodoble yung magpapalakas po sa habagat. Sana ho nagigets nyo, no? Isa dito mga kaibigan, hayan, at meron pang isa dito mga kaibigan na banta ng sama ng panahon, ang magtutulungan para palakasin ang epekto ng habagat. Alam naman natin last month, napakatindi po ng epekto ng habagat, no? Halos sa malaking bahagi ng Metro Manila, no, ay nakaranas po ng mga pagbabaha. Kaya nga unang-una pinapaalala ko sa Metro Manila mga kaibigan, ito yung mga lugar na yan. Yung mga bahaing lugar dyan, mag-ingat po tayo. At yung mga landslide prone area, mag-ingat din po sa banta po ng posibleng mga landslide. So yung mga paalala ko narito na, hindi ito sermon pag gusto paalala ho sa inyo. Unang-una, lagi ho kayong maging updated sa lagay ng ating panahon. Marami tayong mga lugar na talaga naapektuhan ng trap ng low pressure area.
at habagat, pero hindi naman po naghahanda, no? Sinasabi nila hindi naman daw bagyo, so nothing to worry daw. Pero sinasabi ko sa inyo, prevention is better than cure. Mas maganda nakahanda tayo ng mas maaga. So mga kaibigan, dapat din pangalawa ay maglinis tayo ng ating kapaligiran. Maging responsable po tayo dahil nga po yung mga basura plastic, yan ho talaga ang nagiging dahilan minsan ng mabilisang pagbabaha. Minsan, mga thunderstorm, mga localized thunderstorm nagpapaulan sa atin sa malaking bahagi ng Metro Manila, sa ilang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao, no? Maraming mga lugar diyan na hindi nadidisiplina. Lalo na sa pagsesegregate po ng mga basura, mga plastic ay nakabaraho sa mga kanal, kaya naman biglaan yung pagbabaha, no? Magugulat na lamang tayo. I-safety din ho natin ang ating mga importanteng gamit, mga electric appliances. Delikado kasi pag nabasayan yung mga papeles natin, no? Mga importanteng dokumento, mga kaibigan, itago na ho natin yan. At eto din mga kaibigan, kung kaya naman ho natin mag-imbak ng pagkain, lalo na ang bigas, importante yan para hindi na tayo labas na labas, no? Ay mas maganda, no? Kasi pag meron pong banta ng mga heavy rainfall warning, maglalabas tayo niyan mga kaibigan kapag lumakas pa yung epekto ng eto nga pong LPA na yan. Patuloy tayong maglalabas ng update sa heavy rainfall warning dahil din sa habagat. So mag-ingat po mga kaibigan ng mga lugar na aking binanggit. So ito pa mga kaibigan ko, mas maganda rin ho, no, na yung mga nakatira po malapit sa paanan ng mga bundok, no, yung malapit po sa mga ilog ay lumikas kung kinakailangan. So wag na tayo maghintay mga kaibigan na tayo mapahamak pa, bagkos gawan na natin agad ng aksyon at paraan. Ito pang huli, napaka-importante. Ito sinasabi ko sa inyo, number 1, no, na importante, ipanalangin natin sa Diyos ang safety ng bawat isa. Alam nyo, itong LPA na yan mga kaibigan, kahit mataas ang chance ng maging bagyo, hindi natin ito dapat pangambahan. Hihina yan mga kaibigan, no? At yung direksyon niya, no, ay papalayo naman sa ating bansa. Ito naman, kahit maging bagyo ito mga kaibigan, nasa labas naman yan ng Philippine Area of Responsibility. So nakita natin yung pagkilos ng Diyos doon sa bagyong Goryo, no? Hinatak siya ng high pressure sa taas at lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Typhoon category yun, pero talagang hindi nagbigay ng malaking pinsala sa ating bansa. Kaya ngayon mga kaibigan ko, patuloy nating i-monitor ang lagay ng ating panahon. Manatili kayo laging naka-subscribe at nakahit ang notification nyo sa ating channel para mabilis ko kayong mano-notify sa ating mga daily weather updates, no? So sa ngayon yan muna ang pinaka-latest update natin. Pagpasensyahan nyo na mga kaibigan, no? Talagang gumagawa tayo ng effort para makapagbigay ng sapat na balita sa inyo sa lagay ho ng ating panahon. Kung meron man akong pagkakamali mga kaibigan, itatama natin yan at gagawin natin yung best natin para po makapag-report at makapaghatid sa inyo ng balita. Kung nakaabot ka sa dulo ng aking video mga kaibigan, ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Yan muna ang update natin sa ngayon. Please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.